Binigyang linaw naman ni Manila 3rd District Representative at House Impeachment Prosecutor Joel Chua at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang mga usapin tungkol sa inihaing resolusyon ng Korte Suprema kung saan pinagsusumite ang Kamara at Senado ng karagdagang sinumpaang impormasyon kaugnay sa impeachment case na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, wala silang nilalabag hinggil dito. Ang detalye ating alamin mula naman kay Zai Chua, live rin mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, sinagot ng dalawang mambabatas ang mga issue kasunod ng inilabas na resolusyon ng Korte Suprema sa Senado at Kamara. Nanindigan si House Impeachment Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na walang nilabag ang prosekusyon na 1-year ban rule sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng inilabas na resolusyon o kautusan ng Korte Suprema na magsumite ang Senado at Kamara ng karagdagang sinumpaang impormasyon kaugnay ng impeachment case laban sa bise. Paliwanag naman ni Chua, sinunod ng Kamara ang lahat ng proseso bago ito pirmahan ng mahigit 200 o 70% ng mambabatas ng 19th Congress at itransmit sa Senado. Depensa naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na hindi umabot ang unang 3 impeachment complaints sa bise sa House Committee on Justice at tanging ang ika-4 na kaso na may 7 artikulo lamang ang legal at verify. Nilinaw naman ng dalawang mambabatas na susunod ang 20th Congress sa utos ng Korte Suprema. Ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at tama pong na-comply ng 19th Congress o usapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman sina Chua at Redon na hindi makakaapekto sa kaso ng bise ang resolusyon na hinihingi ng Korte Suprema sa prosekusyon at Senado. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Sinagot din nila ang issue hinggil sa unmodified opinion ng Commission on Audit o COA sa opisina ng Vice Presidente. Una, hindi porke sinabing unmodified, ibig sabihin wala nang problema. Dahil kung wala pong problema, yung pagkakagamit po ng pondo ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng Notice of Disallowance ang COA. Pero again, hindi ibig sabihin nun, wala nang, yung Notice of Disallowance doesn't exist, no? Yung 73 million na pinapasoli, pinapasoli pa rin po hanggang sa araw na ito. Yes, Princess, sabi naman ni Representative Chua na bahagi ng 11-man prosecution team ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng House prosecutors at patuloy pa rin ang pagkalap nila ng mga ebidensya at pagtanggap ng opinyon ng mga abogado kagaya na lang ni Representative Redon. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.